Honestly, Direk, I felt I wronged you by giving this long introduction. Kilalang kilala naman kayo. Ako hindi. Welcome po sa Facts First. Finally, na-convince ko na kayo. Okay, thank you so much then for having me here, Chris. Maraming salamat. Ba't ang formal nyo, Direk? Siyempre, sa umpisa lang yan. Gamitin natin yung formal name nyo, ha? Direk Jose Javier. Wag. Para akong asinderong walang asyenda, di ba? Parang, hindi ba? Wag naman, di ba? Okay lang yun. Marami nagpapanggap sa mundo. Pero kayo, you have a body of work. Hindi, yun muna. Sige po, pag-usapan natin. Take off natin yung yung sinabi nga ni Direk Paul Soriano, no? Dun sa hearing, congressional hearing, pinag-uusapan po kasi doon sa mga nanonood sa atin, yung House Resolution 451, kung saan gustong i-revive yung golden era or golden age ng Philippine cinema. Tama ba si Paul Soriano na ang problema talaga ng mga pelikulang Pilipino, unang-una ang mahal po ng ticket prices, and number 2, yung competition coming from Hollywood? Alam mo, tama naman siya. Kaya lang na lagay sa maling konteksto yung pagsama niya ng dalawang factors na yon sa isang statement, para nilang pinalalabas na ginagawang dahilan ni Paul kung hindi man naging matagumpay ang ilang proyekto ng Metro Manila Film Festival dahil hindi ba wala naman talagang foreign film ng MMFF. Pero tama siya. Okay? Sige, i-analyze natin. Yung una niyan sinabi na talagang mahal ang mga movie tickets. Totoo naman, Christian. At alam ito siguro ng mga manonood natin na at nearly 400 pesos a ticket, out of reach na yan. Okay, out of reach na yan sa napakarating mga kababayan natin. Hindi ba? Kung minimum wage worker ka ba na you're earning not even 600 pesos, are you going to dedicate 400 pesos to a movie ticket? Hindi ba? At mabuti kung manonood ka ng sine kung yun lang ang gagastahin mo. Meron pang transportasyon, may pagkain pa, etc. So tama yan. Lalong-lalo na sa mga nanonood ng pelikulang Pilipino. That specific sector of the market who used to patronize Filipino movies. Okay? Talaga naging out of reach na medyo mahal na. At may dahilan din naman ang mga theater owners kung bakit nagmahal na ganun. At sabi nga ng iba, hindi ba, Christian, kung ihahambing mo yung presyo ng ticket ng pelikulang Pilipino sa ticket sa Amerika, sa Singapore and the likes, hindi ba mas mura pa raw tayo? Pero, siyempre naman, Christian, iba yung kinikita ng taga-Singapore, kinikita ng Amerikano, at kinikita ng ordinaryong Pilipino. Okay? Tama. Ikalawa, sabi rin na pinapanood daw ang pinapanood lang daw yung mga Hollywood movies. Mind you, Christian, na hindi lahat ng Hollywood movies pumapatok. Okay? Only certain Hollywood movies. Bakit? Sino ba nanonood ng mga Hollywood movies na ganyan? Those who can afford the 400 pesos. Hindi ba? I mean, and it better be worth it. Kung gagasta ako ng 400 pesos, imagine kung mag-date kayo, 800 pesos na ang ginasta mo. Kung pamilya kayo, 1,200 na, hindi ba? Kung tatlo kayo. It better be worth it. It better be worth it. So, pinapanood yung American movies dahil they equate American movies with greater production value. Pero alam mo, Christian, ang medyo nakalimutan ni Direk Paul, na banggitin at isang malaking dahilan kung bakit ang mga pelikula ay hindi na pumapatok at hindi mo na mapabalik ang mga tao sa sinihan. Una doon is, nag-aalangan pa ang tao sa health safety nila kung manonood sila ng sine. We're not yet completely confident that it is safe to watch in cinemas. Although we're gradually getting there. But even though you give the assurance sa mga tao na, okay na manood ng sine, Paul, andyan ang mga, hindi ba, nakalimutan ni Direk Paul na nandyan ang streaming. Oo. Netflix. Oo, Netflix, View, pati nga sabihin Disney. mo, Viva Max, Disney Plus, Amazon Prime. Christian, 2 years tayo, almost 3 years tayong nakulong. Hindi ba? At na-addict tayo sa streaming. So ngayon, ang hirap mapalabas ng tao ng bahay, gumasta ng 400 pesos para manood ng pelikula habang pwede naman silang nasa bahay na, hindi ba, nanonood ng kanilang TV set, may ventilador na nakatutok sa kanila, nakapambahay, komportable. At ito pa ang fifth factor. Sabi ng karamihan, ba't pa ako manonood ng sine in a matter of months naman? Papalabas yan sa streaming. Intayin ko na lang sa streaming. So, yun ang mga dahilan na talagang ang hirap pabalikin ng tao sa sinihan. So ngayon, dapat natin tanggapin na part of the geography of entertainment is streaming. Okay, it's not only the cinema.
So, yan ang Ang dami dahilan. kong gustong i-digest I hope wala akong ma-miss, no? As in, ang daming tumakbo sa utak ko doon sa nilatag yung problema, no? Ano yan, isang one big diagnosis, no? Parang binagsakan, yan lahat ng dahilan, no? Yan. Okay. Oo, tip of the Isa-isahin natin. iceberg pa lang yan. Tip of the iceberg pa lang yan. Doon muna, para just to get this out of the way. Kasi, do you think it was fair for people to somehow equate his statement explaining why certain movies flop with the fact that his latest movie with Tony Gonzaga, nasabi niya, the most powerful celebrity, actually didn't perform well dun sa MMFF. Parang sabi ng iba, excuse mo lang yan eh. Although technically naman, hindi naman niya sinabi yon in the context of that, diba? Pero dinikit ng mga tao. Do you think that was fair? No, I don't think that was fair. I don't think he was saying that as a reason for the less than expected outcome of the movie, of his production starring his wife. Hindi naman yata fair yon. Pero we will perceive, we will react to the way we want to perceive things, hindi ba? Unang-una, hindi naman yun ang dahilan. Okay, Christian, meron pa akong i-share sa iyo. Alam mo ba sa MMFF, by law of average, sa 8 pelikula, usually 3 lang ang kumikita. Usually basura ba yun? Sorry, nandulas ako. Hindi. Kasi dati meron akong dati nung makulit pa ako sa social media, sabi ko, talaga nga may pera sa basura. Although, hindi naman. Uy, wag naman. Not necessarily. Oy, because this year naman, yung talaga nag-top. Hindi, I'm not pertaining to this year's. No. I mean, by law of average, by law of average. Usually, yung top 3 ang kumikita lamang. Now, ano yung dahilan? Ay, nako. Sige, magtanong ka na lang kasi pag alam mo, binundot mo ang play button ko, dadaldal ako ng dadaldal. Okay? Mas gusto ko yata yung play button. No? Dito lang, baka marami magalit. No? Yung comment ko na may pera sa basura, I was pertaining to MMFF movies of years past. No? Although over the years, nakita ko nag-improve talaga eh. Iba kasi para bang take my money lang eh. Hindi, Christian, natandaan mo sa MMFF din, ando doon ang top grosser noon ay Marilu Diaz Abayas. Yes, Diaz Abayas Rizal, hindi ba? I mean, that is anything but, recyclable garbage. Okay? O ikalawa, Loris Guillen's Tanging Yaman, hindi ba? Became the top grosser. Okay? Huwag ka na lumayo para mo na akong sinampal yung aking kasalo. Ay, hindi kasama yun, direct. Ang sinasabi ko, ayoko lang banggitin yung movie kasi marami tayong makakaaway na. No. May dahilan din yun, Christian. May dahilan din yun. Okay? Gusto mong i-explain ko kung bakit, ganon. Sige. Para maliwalag yung konteksto natin. Yung mga movies na alam mong, syempre may formula naman yan, diba? And yung para bang formula for success sa box office without actually giving much premium on the artistry. Yung para bang pagsama-samahin natin itong elements na to, sigurado maglalabas ng pera yung mga tao. Sa akin kasi medyo frustrating yan eh. Ay, oo naman. It was frustrating, but then again, pera mo, choice mo hindi ba? Pera mo, choice mo And that was the power of the star system before, hindi ba? Tandaan mo naman din, Christian, na during Christmas, it's basically a family affair, hindi ba? It's not an artistic adventure, hindi ba? It's not an artistic adventure, but it does not necessarily mean that if it is commercial, that it must not necessarily be of artistic quality or it must insult the intelligence of your audience, hindi ba? And some movies are commercially successful and at the same time, they do carry, artistic merit, hindi ba? Pero ganun yun hindi ba? May mga, yung usually during the MMFF, personality power yan Personality power of big stars, hindi ba? Pero Christian, wala ka na-realize that this year, ang top grosser, hindi personality power ang nanalo. Ang nanalo, concept. Okay? Ano ba yung nag-top gross? Yung top grosser natin? Ang top grosser this year is Deleter, which stars... Yung si Nadine Lustre. Hindi ko pa napapanood Gusto kong panoorin. And directed by Mick Red, which is magaling actually... magaling. Batang-bata. Yeah. Tapos yung second, yung nag-second place, yun yung talagang personality power. At maski yung nag-third place was not personality power. It was a concept movie which is Family Matters. Okay? So nakikita natin na nag-iiba ang ng audience na ang pangpili. Bakit? Dahil ngayon ang nanonood ng sine yung can afford to watch movies. At we assume na if they can afford, they don't just subscribe to personality power. At kung Christian, kung makikita mo yung difference ng mga kinita, ang laki. Ang laki-laki ng difference between 1 and 2 and 2 and 3. Lalo na yung 3 and 4. Bakit kaya na gano'n? Hindi pumasok sa top 4 or top
3 yung My Teacher. Sabi ni Paul Soriano, sa kanya raw, most powerful celebrity si Tony Gonzaga. Well, I guess that nagpapaka-politically correct si Kuya, no? The best reason I can give there is I guess direct yung latag ko malinis walang kaya nga sinasabi ko I guess he was being nice and kind and loving to his wife, okay, to give such a statement, hindi ba? Why the rather disappointing result? Ito baka maraming sa sinabi ko your guess was my prof decades ago. Patrick, professor pa rin ako decades later. Okay, what was I gonna say? Yeah, I think one very good reason is that there is a collapse in the star system. Okay, there was a collapse in the star system, and one big factor for that is the refusal to renew the franchise of a major network. Okay, before we go to that, hindi ba, to be honest with it, no holding back. Ang reason is parang yung mga people who could afford to go to the movies during the MMFF, they decided to put their money dun sa iba kaysa rin sa movie ni Tony Gonzaga na alam nating loyalista. Yeah, I guess so. I guess that is one reason. Okay, the whether it is a conscious or unconscious political bias, okay, that must be a reason. Okay, because the performance was really below par. And even surprising even to people in the industry. And although ako nung tinitingnan ko parang magandang concept kasi nga pag teacher ka parang you would want to have that as a theme sa isang pelikula, no? No, it's parang The Apprentice yan. It's I think loosely based on the movie The Apprentice noon with Robert De Niro and Anne Hathaway. Okay, it's parang ganun the whole idea of a teacher and an old napanood ko yun. Oo. Parang ganun, but this time hindi naman, it's not an office scenario but then a school, hindi ba? I don't know, but I guess it did not work commercially because of various factors which we are indicating right now that the people who can afford did not choose to watch it. Kawawa naman si Tony Gonzaga most powerful pa naman, parang I feel bad, no? Okay. Yeah, I could see the degree of lamentation in your voice. Yes, so much. Kaya ko ba ituloy itong hirap Sorry, Direk. Okay. Iyak lang po ako, Direk. Okay, sige. Okay, Direk, yun na, yung sinasabi nyo kanina, yung the loss of the star factor or star power. Anong kinalaman nung pagka-murder ng franchise ng ABS-CBN dun sa pagkawala ng star factor na yun sa movies? No, kasi yung mga presence, remember when ABS-CBN was around, talagang high caliber at high powered ang kanilang mga artista because of the exposure that they get. Okay? The constant foray of publicity that they get. And especially in this especially in our mindset, absence does not make the heart grow fonder. Absence makes you forget. Di ba? Visibility is important. And it's not only a case of visibility. Dapat may platform ka kung saan ka makikita. Okay? Dapat makikita ng tao. At saka somehow nag-iba na ang nag-iba na yung pinipiling popularidad ng tao ngayon. Lahat nasa internet na. Ang mga newest celebrities, mga vloggers, mga TikTokers, hindi ba? Yan ang naging basis ngayon ng celebrity. The power of celebrity, of the influencers. Somehow, movie stars have diminished in terms of their value. Hindi ba? So kung kayo gagawa ng movie and you wanted to really earn, hindi na pwedeng gamitin dating formula na kuha ko ng sobrang sikat, kahit ano pang role yan, bebenta yan. Hindi na pwedeng ganon. Hindi na pumapatok. Alam mo, Christian, ang daming producers na nasulog dahil sa ganyang paniniwala. Okay? And besides, isa pang magandang i-emphasize ngayon, being a TV star does not necessarily mean it will translate that you are going to make money in movies. Okay? Ibang-iba na. Sabi nga ni the much celebrated Dali De Leon in one of her comments na Dali De Leon, di ba? Who was a bit player, practically an anonymous, theater actress who did bit roles in movies, has now gained international attention, di ba? At ang sinabi niya, and this is what? A woman in her middle age, a Filipina in her middle age, who suddenly is a Golden Globe nominee, and suddenly she has international recognition. Sabi niya, ang problema sa Pilipinas, ang casting dito is based on physical bias rather than on talent. Okay? And nakakagulat siya tayo direct, no? Alin? I'm being sarcastic. Alin ito na ano nakakagulat?
Hindi, I was being sarcastic. Kasi nung ko pa problema yan sa Philippine cinema, sa observation ko lang naman po, no? Correct me if I'm wrong. Yung para bang dito sa Pilipinas, ang laki ng ganansya na pag pogi ka, gusto ko i-build up o maganda ka, gagawan ka ng movie instead of you fitting in the role. Tama ba? Totoo yan. Nabiktima na rin ako ng ganyan ng ilang beses. Okay? Paano ginagawa niya kung hindi mo umarte yung ano? Ginagawa mo, pinag-aaralan mo yung katauhan niya, tapos gagawa ka ng role na alam mong kakayanin niya. Okay? Dahil kung walang-wala talaga, meron ba kayo na-experience na gano'n? Yung walang-wala talaga? Oo naman. Yan ako nangangailangan ng talagang dakila at henyong editor. Okay? Dahil yung editor will make wonders. Okay? Will make something out of something non-existent. Okay? Ganun ba yun, Direk? As in, pero ito lang, curious ako to, genuinely curious ako, no? Paano kayo sa set? Kunwari, yung artista, sinabi ng producer, papasikatin natin to, ang pogi nito Although, baka naman maputi lang, no? Mukhang Phil-Am, pero hindi naman kapugian, di ba? Pero, ayan, meron tayong movie. Gawa natin ng role. So, gumana yung script, di ba? Ginawan siya. Tapos pagdating ng shooting, talagang wala talaga Kahit ilang workshop. Paano yung temperament nyo nun sa shooting? Siguro, di ba? Siguro nung kabataan ko, papatulang ko yan. Okay? Papatulang ko yan at baka siguro... Paano? Naghahagis ba kayo? No? Hindi naman ako naghahagis. Okay? Lang ang matalas ng andila ko na 3 reincarnationan, hindi pa makakalimutan na sinabi ko sa iyo. Yung ganun bang tipo. Okay? Wow. Pero hindi ako naghahagis ng kung ano-ano. Pero ngayon alam mo, direct sorry. Example, nung ganung kakaga, yung 3 reincarnations na hindi mo pa makakalimutan. Minsan nga dakdak ako ng dakdak hindi man yata naintindihan yung aking sinasabi. Hindi ba? Pero naisalabas ko na lang, hindi ba? Hindi naman ako katulad ng ibang direktor na kung ano ang mahawakan, ibinabato, no? Hindi ko naman ginagawa yon. Although I think once nang bato ako ng sapatos. Dahil? I think dahil ulit ako ng ulit na nabubuwisit na ako. Dahil ulit ako ng ulit na hindi mo mapiga. Na hindi naman siya binato ko ng sapatos, basta yung sapatos ko binato ko. Hindi ko alam, hindi sa kanya. Okay, basta binato ko. Pero siya yung dahilan. Pero siya yung dahilan at alam niya yon. Mati na idol ba yan o ano? Hindi ako humingi ng pangalan. Sabihin na lang natin na hindi siya gaanong sumikat. Hindi. Ganun. Kasi naalala ko may kausap akong barkada ng early 2000s siya. Sabi sa akin, bakit ganito tong artista na to? Hindi ko napapangalan, lalaki to. No? Yun yung, di ba yung parang turn of the century? Parang sila, may mga pogi na pinapasikat. Sabi sa akin, ba't dito nagpa-practice sa pelikula tong artista na to? Di ba dapat sa workshop? Alam ko meron ka ng stretch Alam mo, Christian, isa pa yan. Yung hindi mo naman, kahit ilang workshop ang gawin mo, kapag wala kang talento, walang mangyayari, hindi ba? May alam ako mga artista na, Diyos ko, lahat na yata ng workshop na pwedeng pinasukan, pero bano pa rin. Hindi naman mamumunga ng mansanas ang kamatis, hindi ba? So kahit na nang gawin mo, wala talagang lalabas. Pero kapag yan yan proyekto ng producer, you just have to make the most out of it and work around it. Christian, ginagawa ko yan nung kabataan ko. Pero ngayon naman na medyo, hindi ba marami-rami ng karanasan ang tinahak ko sa aking buhay. Parang ayoko nang konsumihin ang sarili ko sa ganyan challenge, hindi ba? Papatulan ko na lang yung mga alam ko yung mga alam ko may katuturan at magbibigay pa ng kaligayahan sa buhay ko. Wala nang naglalapit sa inyo ng wala nang nakangahas. Alam mo wala na. Lalo na yung kung paano raw sila sisikat, anong gagawin nila. Sinasabi ko, alam mo, bumalik ka sa eskwela dahil sa assessment ko, you will make a good nurse. Yun ang sinasabi ko. Naiiyak ako sa tawad Magaling kayo manira ng pangarap hindi ako naninira ng pangarap. Actually, I'm sparing him of the hurt. Di ba? Of the hurt. Sinasabi ko, alam mo, iho, may exploit ka lang. Okay? Yung itsura mong yan, sabi ko, may exploit ka lang. I mean, para exploit, mako-call boy sa industry. Malay mo, hindi ba? Para, ba yan? For the name of, sabi ko, alam mo, iho, alam mo, total, nursing ka, mas maraming pasyente nangangailangan sa iyo kaysa sa mga taong manonood na Okay. Alam niyo, ang dami kong tanong dito sa part na to, kaso baka abutin tatlong oras. Sige. Ang gusto ko lang, pero sige, moving forward, nagbabago ba yung natin, yung industry? Yung parang are we moving somehow away from that kind of movie making? Yung bang kailangan pasikatin? Ganun pa rin ba?
na ang problema kasi how the movie industry will survive. yun ang ano, it's not like moving forward, it's how the movie industry will survive. Yun yung sinabi ko nung congressional meeting. Sabi ko kasi, I'm sure naman with all due respect to the congressmen who have all the best intentions for us to have Oscar nominations. Hindi ba? Sabi ko, I think that will really be good. But then I think what is important is we must foster Oscar-worthy movies first in this country. You must give an opportunity to producers para makagawa ng mga pelikulang matitino. Okay? Hindi naman nangangahulugan na merong Oscar kang na-nominate o di, nasa heaven ka. Hindi eh. Ang importante yung mag-survive yung industry at mag-flourish bago tayo mag-ambisyon na mag-Oscar, na manalo ng Oscar trophy. Sige. Yung next question ko dun sa film production itself, yung cost, etc., etc. Pero bago yun, curious talaga ako sa sinabi nyo na yung star power medyo wala na, no? Paano yung mga household stars dati? Yung talagang kahit anong gawin mo, hindi na ba siya, yung mga likes of Coco Martin, sino ba sikat na sikat nyo yan? Well, si Catherine Bernardo, yung mga ganun. Sikat pa rin sila. Pero kailangan lang mas maingat yung mga proyekto nila. Hindi na pwede yung more of the same. Okay? Kasi ang laki ng pagkakaiba ng panlasa at kaisipan ng mga tao mula nung nagkaroon ng pandemya at nakulong sila sa bahay at namulat ang mata nila sa iba't ibang uri ng mga palabas na napapanood nila sa streaming. Ano ba yan sa tingin nyo, no turning back? Ganyan na yung, nag-iba na talaga yung, yung behavior ng mga tao. Ay, oo, Christian, nag-iba na. We cannot go back to 2019. Even though how hard we try, we cannot go back to 2019. So if you keep producing 2019-like movies, hindi na yan papatok. Hindi na yan papaanuhin. Hindi na yan papatulan. Kaya nga karamihan ng mga ginagawa ngayon, ng mga, well, I for one, I know, karamihan ng ginagawa ng mga producer ngayon is to service platforms. Okay, is to service Amazon, to service Netflix, lalo ng Amazon Prime. Okay, yung mga major studios, doon na ginigaya ang kanilang mga proyekto. Hindi na sa sinihan. At dapat tanggapin na sinihan ay hindi the be-all and end-all na ngayon. Pero mawawala ba direct yung cinema experience na yan? Kasi iba pa rin yung di ba? Hindi, iba pa rin. Like, I cannot imagine watching Top Gun, hindi ba, in a small screen or even watching Avatar on a small screen. The cinematic experience must have been there. It's being kind Ay, nako. Okay. Ano ito no holding back? The actors and will get no support from that. Well, yeah. I mean, kanya-kanya tayong reaction sa kanila. Okay? Kanya-kanya tayong reaction sa kanilang posisyon ngayon. Okay? And ako kasi, I just respect that, ganun sila. Okay? Teka, gaano ba kamahal mag-produce ng pelikula ngayon direct? No, just hindi na ba pwedeng dating pito-pito yung ganun? Ay, ginagawa na ngayon yun. Baka hindi alam ng mga nanonood sa atin yung concept ng pito-pito, no? Paano ulit pito-pito? Years ago, okay. Uy, wag niyong mamatahin ang pito-pito because ang pito-pito ang nagbigay at nagpakilala sa Philippine movies kay Love Diaz. Dahil ang mga unang pelikula niya ni Love Diaz at ni Jeffrey Jeturian ay mga pito-pito. Okay? Okay. Because ang maganda sa pito-pito noon, dahil nga may pito-pito sila, binigyan ng producer, sige, gawin mo kung anong gusto mo. And doon na-discover ng mga director nito ang kanilang expression. Now, you're asking about the budget. Oh dear. Okay, ang mga budget ngayon is para more or less yung kumita ka, okay? Kailangan hindi ka mag-exceed ng 8 million. Buong pelikula na 'yon? Buong pelikula including advertising. Yung talent fee. Ay, tawad to death na ngayon. Pagkakasya sa 8 million? Yeah. Yung mga 8 million lang ang aming ginagawa. Oo. I line produce Christian, and since I line produce, I know the numbers. Pero to come up with a really decent film ngayon, to come up with a relatively decent film, and I'm not talking about a big production film, mga 15 to 20 million yon. 15 to 20 M. Oo. 15 to 20 million. Paano nga tayo magko-compete sa yung high... Ay, oo naman. Teka, hindi pa lang yan. Okay, Christian, okay. Para ka kumita dahil sa mode of taxation ng movies dito sa ating bayan, you must earn 3 times the amount of capital you put in. Hindi pwedeng lang? Doble? Hindi. Kasi for every 100 pesos na binabayad mo sa pelikula, 30% goes to the government. 30% goes to the movie theater owner, and 30% goes to the producer. So kung producer ka,
kailangan, kunyari, yung 20 million mo, okay, kailangan kumita ka ng 60 million to break even. Okay? Talagang patay kang talaga. At saka double tax ang mga movie producer dahil nagbabayad ka na ng VAT, nagbabayad ka pa ng ng income, okay? Tax. So mahirap talaga. So sa ngayon, kunyari imagine yung one of our biggest studios before, okay? I mean, they're still big now, which is like Star Cinema. Pag sinabi nilang kumita sila ng 100 million, it is not an assurance na kumita sila. Baka hindi natin alam kung 40 million ang pelikula nila, yung 100 million lugi pa sila. Diba nag-announce sila na ganito yung kinita? Kunwari, mga Private Benjamin, di ba? Yung sobrang gandang pelikula nun. Talagang gusto kong panoorin yung 10 beses sa sobrang ganda ng movie na yun. Di ba, laki ng kinita nun, sabi nila? Malaki talaga ang kinita nun, in fairness. Yun talaga kumita yun. Ay, sobra. Ang ganda naman kasi direct, no? Talagang ang biggest grossing movie ng Star Cinema is yung Hello, Love, Goodbye. Oo, yan yung kay Alden Richards sa kay Naiyak ako doon. Mababaluha ako direct . Talaga. Nararamdaman ko nga sa boses mo, naalala mo nagigilid na uli ang luha mo. Walang sarcasm pero nagustuhan ko. Maganda yun kay Cathy Garcia Molina. Pero totoo. Ang hirap kumita. Ang hirap pala kumita? Paano yun? Natutuwa. Teka, ano bang tulong ang dapat binibigyan ng gobyerno? Kasi total, nakikisawsaw naman yung mga kongresista dyan, di ba? So might as well look for something good out of it, di ba? Hindi yung papogi na gusto mo i-revive yung golden age of Philippine cinema. Di ba? How should they walk the talk? Yan ang tanong. Okay, I'll give you an example sa FDCP na kung saan nagtatrabaho ako bilang technical consultant. Ang una naming gagawin, isa sa aming gagawin is pupuntahan namin ang bawat LGU, okay, bawat mayor. At magmamakaawa kami na mag-tax holiday muna kami ng amusement tax. Kasi baka pag naalis muna yung amusement tax habang taghihirap, okay, masarap siguro na baka bumaba ang presyo ng ticket. At mas magkaroon ng chance na kumita ang producer. Magkano ibababa nun pag nagkaroon ng holiday? Alam mo, I cannot approximate because I don't have the numbers how much it can bring down the price of tickets. No, pero mas malaki ang kikitain ng producer at mas makakapag-produce sila. Yun ang hinihingi lang namin . Ikalawang hinihingi namin is yung pwede ba tulungan kami ng mga LGU na huwag naman kaming masyadong tagain kapag nagsushooting kami sa mga various fees at saka mga various na mga sinisingil nila sa bawat kibot at galaw mo. Ganun ba yun? Hindi ba dapat mas mag-encourage sila ng para ma-highlight yung lugar nila? Yun ang gusto naming anuhin. Kaya nga nagpapatulong na kami sa Department of Tourism para tulungan kami dyan. Katulad ng ginagawa ng Korea ngayon na hindi ba may cultural tourism na as a result of movies. Okay, as a result of films and television. At saka ikatlo siguro yung yung talagang tulungan kami na the FDCP is there, okay, the FDCP is there, but then with the limited resources that we have, we can only help as much, okay, we can almost help as much. Alam pa isang importante, Christians, ito naman from the point of view na isang titser, okay, film education. Pinoint out ko nga yan last time sa sa congressional meeting, sa congressional hearing, sabi ko, kailangan ng film education, kailangan mamulat ang tao sa kung ano ang kahalagahan talaga ng pelikula, hindi lamang sa ikaganda ng kanilang buhay, kundi sa kabuuan ng ating kultura. Okay? Imagine, Christian, the two most popular and if not famous Filipino film directors right now, which is Love Diaz and Brillante Mendoza, mas marami pang foreigners na nakapanood ng pelikula nila kaysa sa Pilipino. Oo nga Parang mas appreciated sila largely doon, sa segment ng Sabi nila, kung sino naman yung ginagawa nila, pang European, pang No, you have to understand that a Filipino made this. Okay? And you have to understand the Filipino sensibility behind this. Pero since, tulad ng sinabi mo, napaka one-track mind natin sa mga uri ng pelikulang gusto natin, hindi tayo umuunlad talaga. Huwag na lang katayin si Brillante Mendoza. Magaling. Ano? Huwag na lang katayin. Napanood mo yon, tinatay. Oo. Brutal Although graduate na ako sa mga poverty porn tsaka mga yung mga Christian, ang isang dapat ma-realize din ng Filipino filmmaker, including myself, hindi ba, na
we can't just keep making movies just for our little insular territory. The audience has to be the world. And it doesn't mean that we do things for Europeans. No, we do something Filipino which is universal. Okay. Parang yun naman ginagawa ng mga Koreans di ba? Para bang they were able to set the tone, no? Parang hindi sila yung i-adapt lang. Kasi di ba napakapangit ng derivative, no? Ginawa ng Hollywood, let's follow that same theme, no? Parang ganun ba rin ba yung track natin hanggang ngayon? Well, now we're actually we're doing adaptations of Korean materials, hindi ba? Ang ginagaya na natin o ina-adapt na natin ang Koreans, hindi ba? Pero tandaan din naman natin, Christian, na the Koreans didn't do this overnight. The Koreans took decades to achieve where they have reached right now. At merong big support from the government, di ba? Sobra. Naalala ko, may napanood ako dito Korean production ba yun or adaptation? Yung kay Ding Dong Dantes. Hindi ako fan ni Ding Dong Dantes eh. Hard Day ba yun or something? Hard Day, yeah. Which is based on a Korean movie. Oo, sabi ko maganda to It's based on Korean. Meron din yung Miracle in Cell 7. Okay, marami ng Korean. Tapos may ginagawa na ngayon yung Keys to My Heart na ginagawa, ina-adapt nila Eric Mati. Okay, magandang Korean movie yon na ina-adapt na ngayon din nila ng Pilipino. Pero yun na nga kailangan walang instant solution dito It's a long-range plan and the plan must be coordinated with the government. Okay, sige. I wish we had more time, no? Pero finally siguro, Direk, meron ba kayong bagong project na pinagkakaabalahan yan or mas focus kayo sa paghubog ng mga susunod na direktor? Sa ngayon, nakatutok ako sa FDCP, sa Film Development Council, at saka magbubukas na ang klase. At nagbukas na ang klase sa CSB at magbubukas na ang klase sa Lasal. Doon ako nakatutok. At saka meron ako isang pelikula na tinutulungan ma-produce. Okay, this is from Regal. Magla-line produce ako ng pelikula. Sa ngayon, yun ang aking pinagkakaabalahan. Ano pa title? Pwede na bang sabihin? It's called Groomsmen. Ang title, Groomsmen. It's by Ivan Payawal, okay, na nila-line produce ko. Yun ang nila-line produce ko muna sa Regal. Okay, yun ang pinagkakaabalahan ko. The Groomsmen. Sige nga, abangan namin yan. Ano po siya? Anong genre? It's a comedy. Comedy. Yes. Sige, looking forward. Tsaka may nanonood sa atin. Baka kilala nyo kung sakali lang, no? Lito Zulueta. Ay, si Lito Zulueta na ang The Moral Compass of Cinemalaya. Kasama ko yan for years sa Cinemalaya. Kung wala yung kanyang Dominican upbringing, naku. Napariwara na ba ang pelikula? Siguro mas napariwara na pati ako. Pag tinitignan ko siya, I hear the voice of the Holy Spirit. Okay. Sige. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Lito Zulueta. Ayan. Sige, Direk Joey Reyes, maraming salamat po for joining us tonight. No? It was a fun conversation and I think nag-enjoy yung ating mga nanonood po. Maraming salamat, sir. Okay, and then thank you rin, Christian. I've been yearning to be part of this show and you made one of my dreams come true. Di ba? Grabe naman. Pwede na ba akong mag-audition sa isang role? Ang goal ko lang mamura nyo. Gusto ko lang makita. Sabi, 3 oras na tayo rito nakakailang take na Gusto ko lang mamura. Siguraduhin mo lang na walang sapatos na malapit sa kamay ko, okay? Hindi tayo para dyan. Okay, thank you so much, Christian. Direk, maraming salamat po. Happy New Year po sa inyo. Okay, maraming salamat. Sige po. Kung nagustuhan nyo po itong video na to at naniniwala po kayo sa klase ng journalism na ginagawa po natin, pakishare na lang po itong video at please subscribe to my YouTube channel. You can also follow me in my different social media accounts. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super chat at saka po super stickers. Alam niyo po, malayo po yung mararating nito para po sa pagsuporta ninyo sa isang tunay na independent journalism. Maraming salamat po.